Ito tumigas eh. Parang nilalaw. Tumigas siya. Nandito tayo ulit ngayon para mag-harvest ng ating mga kasaba. At itong first, row na to guys. Ito yung harvest natin. At syempre kasama natin si Ate Aska. Dahil, mas masaya kasi kung kasama natin si Ate Aska. Halika dito, dali. Bagong gising yung assistant natin. Ayan. Siya naman ngayon guys, yung paghuhukain natin ng ating kasaba. Kaya natin siya sinama. At dahil dyan, hanapin ko na muna yung ating pambungkal. Saan ko na naman nilagay? Saan tayo nagbungkal nun? Tatapyasan na muna natin yung ating mga sanga. Kasi, i-reserve natin itong mga sanga natin, paranim natin next year. Kasi ang mahal niyan guys, kapag binili nyo dito sa Japan. So, ang gagawin natin, tatapyasan na muna natin sila. Sa mga nagtatanong guys kung paano ko tinatabi yung ating mga kasaba, ang ginagawa ko guys, meron akong greenhouse sa loob ng bahay. Tapos may heater siya, meron siyang ilaw. May pailaw pa guys. Kasi nga kailangan ay continuous yung sunlight nila kahit nasa loob lang sila ng bahay. At yung ilaw na ginagamit natin, yung UV light. Kasi kailangan nila na matinding sikat ng araw. At ginawa ko na rin dati guys na nagtago ako sa ilalim ng lupa ng kasaba. Hindi kaya. Mamamatay talaga sila at mamamatay. Kasi pag umulan tapos winter, nagpo-frost hanggang ilalim ng lupa. Kaya nabubulok lang yung ating mga kasaba. Kaya kailangan nila gamitan talaga ng greenhouse o nasa mainit silang lugar. Pakita ko lang sa inyo guys yung pinahabol natin tanim kahit na taglamig na. Ayan, meron tayong pipino. At dahil nga nagdedire-diretso yung araw ay meron pa rin nagbubulaklak pa rin yung ating mga pipino. At ayan nga, nakakuha tayo ng ating pipino. Yes! Ayan, at ayun pa yung isa. Favorite na Ate Asta, kaya talagang dire-diretso lang yung tanim ko ng pipino. Wow. Ayan, ang sarap po, di ba? Dika. Matiteterize. Pa ditong isa. Ito pa palaki pa lang to. Pwede pa itong lumaki yan bukas. At ayan, meron pa nga dito. Ayan, ang dami pa nilang bunga guys na aabangan natin. At ang dami na naman ganitong ayan o. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa mga pestle na to eh. Ayan. Tapos, yun yung mga pipino natin na kukunin natin naman yung mga buto i-harvest natin guys. Kasi ito nga yung masarap na pipino. Kaya pinalaki ko siyang ganito para lumaki yung mga buto nila at ma-preserve natin. Ayan. Diba? Kainin mo na, gusto mo? Pwede naman. Isa lang naman yan eh. Bakit ka? So ito yung medyo palaki pala iba eh. So ito guys, i-harvest natin to sa bahay mamaya at iuwi natin. Ayan, lagay lang muna natin dito for the meantime para makuha natin yung buto. Nyo guys, hanggang dito nakasanga yung ating mga kasaba, kaya kailangan na muna natin siyang tastasin. And then pagdating dito, ganyan kalago yung ating mga sanga. At itong first row tsaka second row na to kailangan natin tastasin kasi baka dito tayo magtanim ng ating Chinese cabbage kasi para hindi sayang yung ating buwan habang winter. Tapos ito, pwede na rin itong taniman actually. Tinanggal ko na rin yung okra dito. Papabungkal natin itong kasabay kay Papa. Yung tatlong area na yan. Tapos dito, habang pinuputol ko yung katawan ng ating mga kasaba at mga sanga, ang ginagawa naman ni Ataska dito, tinatanggalan niya naman ng mga dahon at mga ekstrang sanga. Kasi para yan yung itatabi natin na pangtanim natin next year. And guys, kung maaalala nyo, ito yung una nating hinarvestan ng kamote. Tapos ang gagawin natin, susunod-sunurin lang natin to dito. Yan. Tatanggalin muna natin guys yung plastic. Sa mga magsasabi guys na maliliit pa yung kamote natin, bakit na natin hina-harvest guys? Kasi winter dito sa Japan, sa Pilipinas walang winter. Kaya kahit 1 year abutin yung ating kasaba doon ay okay lang. Dito sa Japan guys ay meron lang kaming 6 months na alanganin na mainit-init yung iba. Pero 4 months lang talaga ang summer dito. So yung medyo malamig na alanganin, nagtatanim na kami. And then pag ganitong malamig na, doon kami nag-harvest. Palamig na. Kaya all in all guys, hanggang 5 to 6 months lang namin pwedeng i-harvest yung mga crops katulad nitong kasaba. Hindi namin sila pwede patagalin kasi malulusaw na lang sila sa yelo guys kapag naabutan sila ng tag-ulan ng yelo. Kasi hanggang ilalim ng lupa guys ay nagpo-froze. Papaluwagin na muna natin yung lupa guys. Hindi tayo sure kung may laman. Dahil 5 months lang siya, 4 months and a half actually. Dahil May na natin siya natanim na pagka-uwi natin. So, ayan. Parang wala. Meron yan, malalim lang. Malalim ang pagkakatanim ko nung guys, nung kasaba.
Masyado ko siya naitusok sa lupa. Ayan. So eto guys, itatali lang natin to dito saglit sa ating kasaba. Ayan. Papaikutin lang natin siya. So ganito yung gagawin natin dito guys. Ang ilang beses. Okay. Tapos saka natin ipapasok dito sa ating lubid. Okay. Tapos ayan, inikot lang natin. Tapos tatay lang natin iangat. Ng dahan-dahan. Yug lang natin yung lupa. Paikot-ikot, ayan. Ayan guys, tingnan nyo, napakadali, di ba? Wala pang 1 minuto. Kaya nating maghukay ng kasaba nang hindi tayo napapagod. May nabali tayo. Diba? Oh. May nabali tayong isa yata. Na katawan. Ayan. Nabali. Hindi ko kasi na paikot-ikot. Pinuwersa ko kagad. So yan guys, ganyan lang. Kadali mag-harvest ng kasaba. So ayan guys yung kasaba natin. Nabali natin. Sayang. So ayan. Pupulupot lang naman natin sa ating kasaba. Grabe ang taba ng kasaba natin this time ha. Yung ano niya. Pinaka sanga niya guys. Kabila. Kasi parang hindi natin mabalis. Siya paikot. Yan na. Bigat ng ano lupa eh. Wow. Buti nabali natin nasa taas na ano. Oh. Dami niyan laman guys kung 8 months natin siya talaga na harvest. Dami laman mo. Guys, 最近取ったのでっていう。Ayan. Tingnan nyo, pagdating na alas 12 malilim na dito sa farm show. Ay. Liit na. Lalim pa. Nabali. Wala na nga laman. Nalim mo pa. Parang wala siyang laman. Oh, ang liliit niya. Nahirapan mo pa. Payat siya. So ito guys, walang laman. Payat. Naiwan mo. Sabi nila masarap daw to. Ilang ano? Yung nag-comment. Ito, yung payat daw. Squishy daw yan. Ayan. So tatry natin kainin. So ito paano to, Asta? Iwanan mo na yan. Ayaw, lima. Munit lang yan. Ay, meron eh. Munit lang yan. Kaya na siya ng kamay. Dapat kanila po. Oh. Nabali pa. Huwag mo nang hanapin. Ayan guys, meron siyang laman pero hindi ganun kalalaki. Makikita talaga natin kapag may laman, yung mga pinaka ano niya, sangkay niya, matataba. Ito maliliit talaga siya. Hala. Ayan lang. Nahirapan pa natin. Ang lalim-lalim pa niya. Ayan lang. Tumatakbo ba ba ito? Oo. Hampas mo kayo. Okay na yun? Yung hukay mo na yun? Final na. Final na. Oo, kaya mo na yan. Yung helper natin, tamad eh. Malalim din to na kaya hindi mo hinukay maigi. Ang lalim ng pagkakatanim ko guys. Ikaw kasi. Ay, eto madali lang. Wow. Wow, puro bali. Wala na naman. Ang babaw ng tanim natin dito. Kilala mo na lahat. Ay, nabalik na naman siya. Kaya pala siya ang daling iangat. Nani mo height inay. Lan laman. Ano yun? Ugat. Ito yun. Ang init. Ako nga pinagpapawisan. Ikaw nilalamig.
Ang lamig kaya. Ang init kaya. Kasi hindi ka gumagalaw, nakatanga ka lang. Nakatanga ka lang kasi. Hindi pa yan maangat, wala pa. Kaya mo yan. Gawa mo na muna. O, diba? Hindi kaya. Kaya. Paano kakainin? Sabi niya, ate, masarap yan eh. Maliit. Paano kakainin? Babalatan, tas lalaga din. Yun lang. Yude. Magkaiba ba yung lasa? Uy, naku, nabali. Ito lang. Lang, dami. Dami. Ay, may nabali ako eh. Ayun. Ala. Yung malalaki na babali eh, no? Kasi ang Babali lalim. ka nga nagbali. Pumiksalanan. Taga-cheer ka lang dyan. Sayang guys, ang taba pa naman ng nabali. Wow. Wow! Siguro 8 months to guys, so ang ganda sana. Kaso Parang nabali. naiwan pa dito. May nabali. Dito tsaka dyan. Parang malaki to naman. Lalim. Ala. Sabi ko na. May mahaba. Ayan oh. Malalim siya eh. Kaya hindi natin siya maano. Sabi. May angas basta. Malaki to. Dito yun ano. Ang dami ng basag. Puro Ang basag. haba kasi. Puro basag guys. Ang liliit. Ang haba kasi. Ayan oh. Ka-pink. Ba't pink? Oo nga. Puro basag. Nung first time ko guys nagtanim ng kasaba, hirap na hirap kami ni Papa mag-harvest. Sa isang kasaba, 30 minutes namin hina-harvest. Tapos mainit na yung ulo ko. Bago pa namin ma-harvest. Mainit na yung ulo ko yung Papa. Tapos hanggang sa naisip namin maglagay ng tubig. Pag basa kasi yung lupa, mas madali silang i-harvest. Totoo ba yun? Yung problema, maputik. Ang putik-putik. Siyempre basa, di ba? Kaya naglalatiti yung ano, yung lupa, yung boots, yung kamote. Pero madali siyang hugutin, yun nga lang. Naputik. Ayun na, sa papa ng inimon dyan. Baka nagkasama niya si Mama Sisi. Uy, ito madali. Mukhang walang laman. Tigas? Kailangan buwagagan yung ibabaw. Mabigat yung lupa. Ano pate? Ba yan, ang tigas? 2, 4, 6, 7. O, nakapitong harvest kagad tayo guys. Isang oras lang. Sabi mo nga yan. Marami pa yung daldal namin lalim. Ang haba eh. Ay, buti sumama. Ay, ang lalim. Yun ang haba. Mo. Wala tayong nabali eh. Meron. Hindi. Meron. Ayun. Bali na naman guys. Wala tayong nabuo. Wala ko naman oh. Sa kanto box. Yung mga nakatingnan mo maliit kasi malilim na dun eh. Kapal ng puno dito tapos ang puno dito. Hindi sila naarawan. Ayan guys! Yung ating kasama Sorry. for today's video. For the meantime, let me take a rest and mag-sweet test tayo ng ating emeries. Ito guys, yung mga na-harvest natin kamote within 1 hour, naka-pitong harvest tayo. Ayan, hindi lahat pare-pareho. Ito, tapos ito, konti lang ang laman niya guys. Yung isa ay hindi pa natin nahukay, naiwan. Ayan, nabali pa yung iba. And then, ito yung marami natin na-harvest guys. Nga lang, basag talaga siya. Kasi malalim. Masyado silang malapad. Ito yung karugtong to ng ano, yung kanina. Ito yung konti lang na-harvest natin. Maliliit lang. Bilis naman. Tapos, kasama to eh. Ito yung nabalik kasi sila. Ayan. Tapos, ito yung pangalawa natin. And then, ito yung unang na-harvest natin. Kung gustong 8 months talaga to guys, marami talaga tayong mga harvest. Kaya lang, sad to say, 5 months lang tayo pwedeng mag-harvest. Dahil nga, mayroong taglamig dito sa Japan at hindi sila mabubuhay ng taglamig at malulusaw na lang sila guys, mabubulok na lang sila, kaya
Yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko sila pwedeng patagalin ng 8 months. Or else wala tayong ma-harvest kasi magiging bulok na lang sila sa ilalim ng lupa. Gagawin natin, babalatan natin sila sa bahay, saka natin sila i-grated at ipo-frozen yung iba. Yan. Alam niyo kung bakit bitin-bitin yung pagkakaputol ko sa kanya? Kasi yung part dito guys, matigas na rin naman siya, hindi naman siya makakain na. Okay. Ang galing, nagkakaroon ng kasaba yung yung pinakaugat nila dito na nakakapit din sa kanila. May nag-comment sa akin guys, wag ko daw iwan yung mga ganito kapapayat kasi nakakain din daw to at may laman, sabi niya masarap. So itatry natin kung masarap ba talaga yung mga ganitong klaseng payat. Pag samasamahin mo yung payat na tsaka yung mataba sa mahaba. Wag na, ikaw nang kailangan. Kasi iba yung nun eh. Ito, maliit ba to? Quality nun. Yan, matabang maliit. Ano ba yun? Yung ganito, tingnan mo, magkakasama yan. May tumatawag sa'yo. Sino yan? Wag. Scam yan. Yung scam. Scammer. Ano yun? Naka-ure-ure mitay. Paano naalam nila yung data? Diba? Dahil ano yan eh. Yung mga nanguhula, tapos ano ba? yun. Tapos ito ang taba guys, so tapos nabali. So ayan guys, after ko makikapit bahay, kauwi lang namin kasi nagpaturo ako ng pagkakabit ng fishing rod. At binigyan tayo guys ng fishing rod. Alam nyo ba yung fishing rod na binigay sa akin? Branded yon, Daiwa. Grabe guys, tapos ang mahal nun. Actually bibili sana ako nun. Nagtingin kami ni Papa nun, tapos nakita ko yung presyo niya guys, ang mahal-mahal, nasa 70,000 siya. Tapos binigyan niya ako kasama yung, alam nyo ba, rod pa lang yun guys, wala pa yung reel. Tapos yung reel niya, Daiwa din yung brand niya guys. Ang tawa, ang kamote. Guys, binigyan ako ng fishing rod tsaka ng reel ng ating kapitbahay na mabait yung may-ari ng farm ko guys. Thank you so much at Daiwa. First time ko guys nagkaroon ng fishing rod na ganito kalaki yung reel niya. At etong rod natin guys, eto pa lang nagkakahalaga na siya ng 70,000. Tapos alam niyo kung bakit mahal siya? 60 kasi 6 meters kasi yung haba niya na siya natin gagamitin. At siya rin nag-set guys ng mga natin gagamitin natin, pati yung mga ganito, yung mga tanse, talagang pinagbibigyan niya tayo kasi pang set daw yun para dito kasi iba yung gamit niya, no? So kung ano yung ginagamit niya, yun yung binigay niya sa atin. At meron pa siyang mga ganito na extra, kaya ayoko tanggapin to. Tapos sabi niya, hindi niya naman daw to ginagamit na kaya. Ayan, binigay niya sa atin, nakakatouch, diba? Pero yung kamote talaga yung piniplex ko dito. Kasi Ate Asta. Guys, grabe. Sobrang original lola nyo. Tapos kaya pumunta tayo sa kanila kanina para makapagtsikahan. Tapos nagpaturo na nga rin tayo kung paano ikabit yung fishing rod. Yung yung mga abobot. Alam nyo sa atin, simple lang ang pag-fishing, di ba? Dito sa Japan, napakadami nilang accessory sa pagpa-fishing. Depende kasi kung ano huhulihin mo. Ang lasa niya, parang kumain ng chestnut. Tapos nasasawa ko. Kasi bago ko pumunta kanila, kumain ako nito. Mamaya ko na. Tapos, nakaupo na ako sa lamesa nila. Bigla akong gumanyan. Dami ko pala asukal dito. Nakakaya. Kaya pagkwentuhan niya ako, dami ko pala asukal nakaligat dito. Lasa rin sinabi. Sabi, ano kaya yung nasabi ko na sa mukha niya? Asukal. Kasi kanina nung pinakain ko yung kasaba, may mga, alam niyo yung parang nasa gitna niya. Nagkadurog-durog siya. Lumapat siya dito, tapos hindi ko man lang siya nakita sa camera. Tapos nakikipagkwentuhan ako, puro pala ako na asukal sa bibig, sa baba, nakahiya. Ito tumigas eh. Parang nilalaw. Tumigas siya. Kasi pinahanginan ko, dapat hindi ko siya pinapahanginan. Laway mo. Sorry, parang chestnut, di ba? Ano yun? Kuri. Di ba? Nga. Parang siyang chestnut o yung kastanya sa atin. Ganun lasa niya guys. Super sarap. Ano lasa? Wala naman itong lasa eh. Masarap diba? Parang chestnut. Ano pa yung chestnut? Kuri nga. Oh, それなら栗でいいじゃん。
Mahal nga ang kuri eh. Ito, Bakit gusto mo yan? sarap. Yung kauri niya, Wala nga akong amoy. yung pagkaano niya, pagkakunat niya, masarap siya. Basta masarap. Masarap. So yun lang guys, bye-bye. Sarap. Mm. bright